Sabi ng militar ng Sudan, nasiguro na nila ang mahalagang ruta ng supply mula Khartoum hanggang El Obeid. Ayon sa HUPO, napaalis nila ang Rapid Support Forces sa Al-Sadara Highway matapos 2 araw na matinding labanan na pwedeng magbukas muli ng daan papuntang El Obeid. Halos 500,000 katao ang nakaranas ng parang nasa ilalim ng pagkubkob at matinding kakulangan sa tubig at mga pag-atake ng drone. May mga bagong pag-atake ng drone na iniulat na mula sa RSF ang tumama sa lungsod matapos umusad ang hukbo. Dahil parehong panigay patuloy na nag-aangkin ng tagumpay sa North Kordofan, hindi pa rin madaling independiyenteng mapatunayan ang kontrol sa ilang kalapit na lugar. Ito ang pinakabago sa 3 taong digmaan na bumabalot sa Sudan. Tinitutukan ni Alex Schloss ang mga naglalabang puwersa sa bansang binasak ng digmaan. Noon, 2023, sumiklab ang digmaang sibil sa Sudan nang mauwi sa labanan sa Khartoum ang tunggalian ng 2 pinakamakapangyarihang general na kumalat sa buong bansa. Ang sandatahang lakas ng Sudan ay pinamumunuan ni General Abdel Fattah al-Burhan. Sa kabila naman ay ang Rapid Support Forces o RSF, isang paramilitar na grupo sa ilalim ni Mohamed Hamdan Dagalo o Hemedi. Ang 2 lalaki ay dati nung magtrabaho ng magkasama. Kabilang ang kudeta militar sa Sudan noong 2021. Ngunit nag-away sila tungkol sa kung sino ang mamumuno sa bansa at kung paano isasama ang RSF sa hukbong sandatahan. Nakatulong ang pakikialam ng dayuhan sa pagtagal ng digmaan. Malakas ang suporta ng Ehipto sa militar, habang ang Turkey at Iran ay nagbigay umano ng mga drone at kagamitang militar. Inakusahan ng RSF na tumatanggap ng armas at suportang pinansyal mula UAE sa pamamagitan ng Chad at Silangang Libya. Itinatanggi ng UAE ang pagsuporta sa alinmang panig. Dandang ex-sundalong Colombian umano ang na-recruit para tumulong sa RSF. Inakusahan din ang mga Rusong mandirigmang konektado sa Wagner sa pagsuporta sa grupo noong umpisa ng digmaan. Komplikado ang hidwaang pampulitika. Ang mga grupong Islamistang konektado sa dating diktador na si Omar al-Bashir ay lumalaban kasama ang hukbo. Ang RSF ay naglalarawan sa sarili bilang laban sa Islamista at pabor sa sekular na estado. Pero nilika rin ito sa pamumuno ni Bashir. Parehong panig ay nakusahan ng malawakang krimen sa digmaan, kabilang ang pag-atake sa sibilyan at pagbitay, torture, sexual na karahasan, pagnanakaw at pagharang sa makataong tulong. Ang pinakamabigat na paratang ay laban sa RSF at mga kaalyadong Arabong milisya sa Darfur. Inakusahan silang puntiryahin ang mga komunidad na hindi Arabo, lalo na ang mga masalit, sa pamamagitan ng pagpatay at sa pilitang pagpapaalis sa tinatawag ng US, tinawag ng mga grupong pangkarapatang pantao itong genocide. Inakusahan din ang hukbong Sudanese ng paggamit ng chemical na sandata. Ayon sa US, gumamit ng chemical na sandata ang mga puwersa ng Sudan noong 2024 at kalaunan ay nagpataw sila ng mga sanksyon bilang tugon. Sa huli, ang digmaan sa Sudan ay tunggalian para sa kontrol ng estado. Ang mga yaman nito, ang mga armas at ang mga dayuhang alyansa ng bansa at kung si Burhan o Hemeti ang susunod na pinuno.